kanina. Basahin ko lang po doon sa verse 5, Psalms 20 verse 5 says po ito, Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. At sa ibang translation sabi po ito na my cup overflows. Tayo po yung manalangin. Our Father Lord in heaven, we pray to the Lord sa mga ito, sa malaya, Panginoon, na papupuri at tumibigay po kayo, Panginoon, sa ibang ilang pangalan. Lord, salamat sa mga ito na kami po ay malaya, Panginoon, ang magbigay ng kapurihan sa ibang ilang pangalan sa mga ito. Salamat po Diyos sa mga pagpapala na kami natanggap sa araw-araw. Salamat sa inyong proteksyon. Amin pong naranasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa mga ito, patuloy po kami nanalangin na pangunahan mo yung Panginoon wala na Espiritu as we preach your word. As I preach your word, Panginoon, sa aming kalagayan. Ganyan kami ang pag-unawa, ang maayos ng pag-iisip, Panginoon. Kaya mo Diyos ang kapangyarihan, Panginoon, sa panguna sa aming kalagayan. Ilayo ng nagtitiwala ng bagay, pinupuri kami sa salamatan si Panginoon Jesus. Amen. Amen. Our topic for today is about overflowing blessing. Kung saan ay tunay ka na ang baba ng Diyos ay hindi nakubos. Sapagkat siya po nakapos sa atin na siya po ang pinagmulan ng lahat ng bagay, lalo-lalo po yung ating kinakain sa araw-araw. At hindi na tayo pabayaan ang iiwan man sa buong ating buhay. Psalms 23 po ay it is called the Shepherd's Psalms. It was written by David. And it is a very familiar Psalms na kung saan ay dito makikita natin ang provision ng Panginoon at at the same time ay yung kanyang pag-iingat sa basa sa atin. According to Times Magazine, there are about 70%, almost 70% ng mga millennials sa ngayon, o hindi lang millennials, kundi ang bawat tao na namumuhay sa mundo ngayon ay sila yung they have fear of missing out, o yung tinatawag na FOMO, fear of missing out. Kasi nga, dahil sa napakadali na makita ng bawat tao kung anong nangyayari sa mundo because of social media, nariyan na araw-araw nakikita nila talaga yung mangyayari at the same time. Nagkakaroon po sila ng mindset o kaisipan na kung saan ay dapat kung ano man ang nangyayari sa mundo dapat ay maging updated din sila at the same time. Hindi sila mahuli sa mga puso na nangyayari. Kaya marami sa mga tao, sa mga kabataan ngayon na nagkaroon sila tinatawag na fear of missing out. Kaya dapat maging maingat po tayo sa ating pagpili ng ating pinapanood, ating pinaniniwalaan sapagkat sa ngayon marami pong nangyayari na ito pong maging dahilan na marin lang tayo ng kaaway. Marami rin pong mga kabataan sa ngayon talagang hindi naman kabataan, hindi yung professionals na gusto nila maging ma-recognize sila sa kanilang field of profession, sa kanilang buhay. At ito po yung dahilan na ang mga bagay na ito ay nauusap na nila mga pera, yung time, effort, dahil gusto na nila na makasabay doon sa agos ng buhay. They overspend, overtime sila sa kanilang mga trabaho para ma-meet nila ang kanilang gusto sa kanilang buhay. Ang mga bagay na ito ay naging kadlang para sa paglago nila, lalo-lalo na sa paglago natin spiritual sa ating Panginoon. Kaya sa mga ito, meron dalawang bagay na makita natin sa bawat two kinds of mentality na naisip ng boses sa atin. Una,
ito tinatawag na mindset. Yung unang mindset na makikita natin yung short-take mindset. Ito yung nagsasabi na I have not enough. Lagi nang sinasabi na wala siyang sapat, lalo-lalo na sa buhay, wala siyang sapat na pera, walang sapat na panahon upang maglingkod sa Panginoon. Ito po yung negative mindset na makikita natin sa buhay ng isang tao, lalo-lalo sa mga Kristiyano. Bagamat alam na ang bawat isa sa atin na the Lord will provide sa bawat isa sa atin. Sabi na ito sa mga patang natin kanina na the Lord will bless us. Mag-overflow po yung blessing sa atin. Tayo po patuloy na magtiwala sa Panginoon. Lalo-lalo na sinabi na we have everything we need. Sabi sa mga translation na lahat ay nagbuhay na ng Panginoon. Lalo-lalo na yung pangailangan sa kaya huwag tayong maglala. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay bibigay sa atin ng Panginoon, lalo ng ating pangailangan sa pangalawa. Katulad po ng isang malaking pie, ito po yung negative mindset na kahit na malaki ng pie na nakikita niya doon, pero ang sa isip niya, maliit lang yung pie na ito. Kaya doon siya nagkaroon ng mindset na sa halip na makita niya kalakihan ng bagay na kanyang natanggap, ay nakikita niya yung mali. Makikita natin po ito sa 2 Kings chapter 4 verse 42, yung sa buhay ni isang eksena po sa buhay ni Elisha na kung saan ay nilubusan siya ng Panginoon na pakainin yung 100 people. At yung mga tao ito ay nilubusan siya ni Elisha at yung Muslim po tayo nagreklamo, sabi na doon na hindi po sapat yung 100 sa 100 people yung 20 loaves of bread. So balik sabi ni Elisha doon na gawin mo itong mga bagay na ito sa pagkakita ng Panginoon. At once i-eat, pakain nila ang loaves na ito, hindi lang maubusog sila, kundi sobra pa ang mga bagay na ito. Ito makita natin doon sa, diba, sa 5,000, kung parang ni-feed ni Jesus ang mga tao na ito, yung more than 5,000 with sa nangyayari nito makita natin na yung 5,000 na yun ay diba yung marami sa kanila yung nagugutom na ang mga dahil gabi na gusto ng mga alagad na pauwiin sila sa kanilang mga bahay. Sabi ng Panginoon na hayaan mo ang mga tao nito ay manatili, bibigyan mo sila ng pagkain. So balik sabi ng reklamo yung mga disipulo na hindi sapat yung pagkain ng 5 loaves of bread at 2 tinapay. So balik ginawa nila yung utos ng Panginoon na pakainin ng mga tao ito. Makita natin na the miracle happens. Na hindi sila nabusog lamang, kundi ang mga pagkain nito ay sobra-sobra. Yun po yung tinatawag na pangalawa, yung surplus mindset na kung saan ay kakain po tayo o magkakaroon po tayo ng isang magandang bagay, lalo na yung pagkain. Higit pa roon ang gagawin ng Panginoon, hindi lamang yung pagkusugan, kundi mas marami pa sa sobra sapagkat yun ang kanyang pangako na ang supply ay unlimited dahil ang Panginoon po sa lang higit ng lahat ng bagay. Makikita natin doon sa verse John chapter 10 verse 10. John 10 says, the thief has come to steal, to destroy, but I have come to give life and have it more abundantly. Second verse, sabi po ito na I have come that you may have everything in abundance. Kaya our cup will be overflowing with blessing kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon. Sapagkat yun ang pangako ng Panginoon na sa John 10 na kung ang magnanakaw o yung kalaban o yung si Satanas ay ang kanyang pag-iisip ay sirain tayo, ipapahiya na tayo, ang mga bagay na hindi maganda iparanasan natin dahil sa kanyang masamang balak. Ang Panginoon po ay nanako sa bawat sa atin na He have come to give life and have it more abundantly, o yung blessing na
maibigay na sa atin ay overflowing kung tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya at mananampalataya. At sabi ko po dito sa Passion's Translation, sabi na doon, the thief has one thing in mind, that he wants to steal, slaughter, and destroy. But I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life, His fullness, until you overflow. At sabi ko, John chapter 7, verse 7-38, Jesus said, sa huling araw, sa dakilang araw ng kapistahan, Jesus ay tumayo at sumigaw at sabi sa kanila, ang sinong tao ay ang upaw ay pumalikos siya sa akin at inom. Ang sumampalataya sa akin na gaya ng sinabi sa kasulatan ay mula sa loob niya ay agos ng ilog ng tubig ng buhay. At sa verse 39, ngunit ito ay sinaligan niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisimpalataya sa Kanya sapagkat hindi sa pinagkaloob ng Espiritu, hindi pa pinagkaloob ng Espiritu sa kanila sapagkat hindi pa siya niluwalhati. Kaya ang buhay po ng isang Kristiyano ay mapupuno lang po ito ng tunay na kapayapaan, overflowing peace, overflowing blessing kung tayo po ay patuloy na mananampalataya sa Panginoon. Out of our belly becomes the river of life, kung saan ito po ay hindi na tayo pumantay lang na sapagkat ito po ang pangako ng Panginoon ng Espiritu ay sumas sa atin. More than 2,000 years ago, the Lord poured out already His Spirit to each and every one of us. Lalo sa ating mananampalataya sapagkat kaya hindi na po tayo no longer longing for something na hindi kalugod sa Panginoon sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay namahay na sa atin. The Spirit of the Lord already dwells in us. Kaya wala po tayong nag-isip na kung ano po man. The devil is always putting in our mind, nilagay sa negative na mga pag-isip kung saan ay naging dahilan po ito lang tayo pagbaligsan ng spiritually. Kaya this is the promise of God na already fulfilled, that the Spirit of the Lord will be upon us as long as we live as Christians. Kaya salamat sa Panginoon na siya magbibigay sa atin ang kalakasan lalo na sa ating pamumuhay ngayon na although we face many trials in life, but the Spirit of God always dwells in us. And He promised to us that it will be forever. Kung baga hindi na maalis sa atin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat this is His promise to us. Paano ba natin magkakaroon tayo ng overflowing blessings sa ating mga buhay? Una, sa Curious, stay connected. Una po, stay connected. Doon sa John chapter 15, verse 5-7, sabi po rito, I am the vine, you are the branches. Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y nanatili sa Kanya ay magbubunga ng marami sapagkat kung kayo ay itiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nanatili sa akin, siya ay tatapong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin ang mga at ihalis sa poy at mga susunod. Ang verse 7, at kung kayo ay panatili sa akin at salita ko'y panatili sa inyo at tignin ninyo ang inyong hibigin at gagawin ko sa inyo. It's very important na tayo po ay maging pili tayo sa Panginoon. We will stay connected. Katulad po ng isang cellphone na kung wala na po itong battery ay walang saysay na yung ating mga cellphone. It needs power in order to help karoon pa ito ng magandang magamit ito sa magandang paraan. Kasi kung wala nang battery, pero posible ng iPhone 15 mo or iPhone 14, iPhone Pro, o ano kung ang mga brand ng cellphone kung wala na itong power. Kaya kailangan ko ito ay laging may power. It is connected to the power source na kung saan ang mga bagay na ito ay mahalaga. So,
katulad po, ating buhay mga Kristiyano, kailangan tayo manatili sa Panginoon sapagkat ano man ang ating nilalang sa ating mga buhay, ano man ang ating hingin sa ating gusto na pangako na tayo po ay pagpalain na. Kaya, ang buhay ng isang Kristiyano ay nagsalari ko doon na kung saan ay nakakonect po tayo sa tunay na source ng ating buhay, ang ating Panginoon si Kristo na siyang pinagmumulan ng lahat. The Word is our hope, strength, and bread of life. Ang salita po ng Panginoon ay ito po yung tinapay ng buhay kung saan ay ang tao pa hindi mabubuhay spiritually kung wala pang salita ng Panginoon. Sabi nga di ba doon sa Word na masa na deep and long but they get rivers proceeding out of the mouth of God. Kung maraming tao ay nabubuhay lang sila sa kanilang mga sarili, kahit mga Kristiyano po ay nabubuhay sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, we make decisions in our lives. Buwan ka na decisions sa ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nabubuhay dahil sa hangin. Di ba nung ginawa ng Panginoon ng tao, tinignan niya yung putik na yung nagkaroon ng buhay. Kung tayo po ay walang buhay, o hindi tayo konektado sa Panginoon, ang buhay natin ay walang saysay sapagkat buhay na tayo, walang ating espiritu ay walang malay. Magkakaroon na ito ng malay kung tayo po ay we stay connected to God. Number 2, kung saan tayo po ay magkaroon ng overflowing blessing, stop complaining and start to be grateful. So 1 Thessalonians 5:16-18, sabi ko na sa verse 16, magalak kayong lagi. 17, padalangin kayong walang patid. And verse 18, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. One of the reasons that our life is not full of blessing dahil ito po ay makita ko natin sa ating mga buhay na lagi po tayong ulan. At the same time, lagi po tayo nagre-reklamo. Kung hindi man lahat ng parang mostly yung Israelites, iba, marami sa kanila na namatay doon sa Iran. They're supposed to enter the promised land for only 11 days, but it takes them 40 years para makarating sa promised land. And one of the reasons is complaining. Alam ko maraming dahilan na ang Panginoon kung paano. It takes them 40 years na parating sa promised land. Isa po rito yung complaining. Isa pa noon yung sinuro ko sa inyo na kung saan ay mabigyan ng kapurihan ng Panginoon at maituro sa kanila kung talagang susunod sila sa Panginoon. But here in complaining, dapat yung sa buhay natin, huwag po tayo maging reklamo at kailangan natin na magsimula tayo na magsalamat sa Panginoon sa mga mangyayari sa ating mga buhay. Kasi kung puro lang reklamo, makikita natin, for example po, yung lalo sa pagdadrive mo, kasi kami nagaraw na sakali, habang muntik na kami nagsagana kasi yung parang nag-uusap-usap ko nila, sabi ni Inis na nagkasi siya ng parang nakikita mo sa Manila, dapat gatuloy mo. At the same time, ako rin minsan nadala kasi ganito mangyari sa ganito. At nung parang kami doon sa crossing, sabi niya, mukhang gawain ka ngayon na kung bakit hindi ka nagre-reklamo. Tapos bigla na lang may patawid na motor doon sa Manggahan. Tapos pagtingin ko sa side mirror, parang wala namang pick up. Biglang sa bilis ng siguro ng pangyayari, biglang bumulag tayo yung motor sa harap namin. Tapos hindi ako makagala, parang shock din ako na yung pangyayari bakit nangyari mga pala nito kasi parang yung reklamo at the same time. Pinakita ng Panginoon na mangyari ito ay isang araw sa
perform o magawa ng isang bagay lalo sa pag-mamay at pagiging maingat ka. Kahapon talaga, hindi ako gumawa, hindi rin sabi ko sa akin, tingnan mo kung nangyari kasi pumasok ka sa tulog yung tao, dalawa. Nung pagiging ko sa second naman sa section, wala akong kasunod sa tagiliran. Nagulat na ako na yung dalawa, yung isang kamotor. Tumilapit ko sila sa harap namin. At salamat sa Panginoon na hindi naman, wala namang nasaktan. Kung nasaktan man, hindi talaga na napuruhan yung mag-asawang yun. At sa pangyayari yun, natulala na ako, sabi ng bumaba ito sa pick-up, sabi niya, okay ka lang doon sa mag-asawa. Yung asawa, sumakulang dito na sa kapila. Iwan niya lang ako yung motor. Pag silipin mo ngayon. Silipin ko yung isakin natin baka nag-stress na kasi malatama yung bagay. Although di na natin kasalanan kasi kung nalaman ko parating na yung motor, huminto na ako. Pero nakita ko, malanta pa rin yung mag-asawa. So paano nangyari na inabot ng pick-up doon yung asawa doon samantalang alam ko malayo pa siya. Siguro hindi na natansya na mag-preno doon sa harapan namin kaya yung mag-asawa. Talagang sabi ko nga salamat sa Panginoon na niligtas kami at hindi lamang yung mag-asawang yun. Kaya salamat sa Panginoon sa pangyayari na sabi ko kagabi parang hindi ako matutog kasi sabi ko dapat pala huwag tayo reklamo lalo na pag-drive natin sa araw-araw kasi instead na pag-focus tayo sa ating mga sarili kung saan ay isipin natin yung ginawa ng Panginoon pag-utira sa araw-araw ay huwag tayo mag-isip ng mga bagay na hindi maganda pagkos isipin natin na ito ang ginawa ng Panginoon ng mabuting araw upang tayo po ay mabuhay ng matagumpay magkaroon ng overflowing blessing. Sa lahat ng bagay magpasalamat tayo, kayo ay magpasalamat sa pagkat ito ang kalooban ng Diyos o Jesus tungkol sa inyo. Marami pong buhay sa buhay ng sa tao na we always complain and we always iniisip nila hindi sila masaya sa kanilang mga buhay na binay. They also start complaining na ang buhay ay mahirap lalo na sa kung may trabaho ka, mahirap na karir. Mahirap ang trabaho kasi kailangan mo magpuyat, kailangan mo mag-effort para magkaroon ka ng sweldo. At kung may sweldo ka naman, reklamo ka pa rin kasi maliit. Di ba? Kumbaga parang hindi sapat ang mga pagpapahal na nagkakulat. Sabi nga ng Panginoon, you have always enough. You have always enough. Kaya huwag kayong magreklamo ng kung ano yung tinanggap sa pagkailitin ko ng pagkakataon na maranasan ng mga bagay na nag-overflow sa inyong mga buhay. Maybe this time, sabi lang sa unang parang nahirapan tayo na nanggapin mga bagay na naranasan natin. But this is the plan of God. The overflowing not only doon ang sisimula, it is not only confined doon sa mga bagay na natagal natin. Makikita natin na later doon ng mga bagay natin pinaghirapan sa ngayon, ay ma-enjoy din natin sa pagdali ng panahon. Kung ngayon hindi nga mag-aaral ng mabuti dahil naisip mo na mahirap kung pwede ng pwede, mahirap mag-aaral, mahirap ng exam, mahirap di pasabat. Kung hindi ka magtyaga, lalo na sa mga estudyante, hindi ka magkaroon ng pasadong mata, hindi ka mag-graduate sa iyong pag-aaral. Sa mga magulang naman, kung puro ka reklamo sa iyong buhay, lalo naman sa mga anak na puro mo sinasabi na, tamad-tamad naman yung anak na ito. Araw-araw na lang ako ng tagahukas, o tagaluto, ako pa yung nabibigay sa kanila ng allowance. But if you sacrifice yourself as a mother, makikita na yung reward na later on, yung mga anak ko ay magkaroon ng mabuting buhay. Sabi nga, laging na lang ulit na, wala, mag-aaral ka, Jiboy, mag-aaral ka. Mami, babawi na lang ako, babawi na lang. O ilang taon na lang bumabawi ka, 20 years na, bumabawi ka pa rin. Pero salamat sa Panginoon na sabi nga ay talagang ang pagpapala ng Panginoon ay overflowing kasi pumapasa naman siya kahit may lang ng 7. Yung po yung sabi nga, 30, hindi naman kailangan na 90, 95 o
75 na okay na, at least mag-graduate tayo, di ba? Pero this is not the mindset of our bilang mga Christian. Kailangan sabi na doon na kailangan maging always will be the head and not the tail. Kaya salamat sa Panginoon na huwag natin ireklamo ang ating pamilya, lalo na ng ating mga asawa, na lagi natin sabi, porque maganda ka, hindi ka na magluluto kasi ayaw mo nga masira yung cookies mo, di ba? Huwag tayo magreklamo ng gano'n. Kaya yung asawa mo, puro ka lang forma. Forma, wala ka magandang gabi. Wala ka namang binibigay na pera. Di ba? Pero sabi ng Panginoon na kailangan magpasalamat tayo sa lahat ng wala naman ang ating kinaharap. Sino man ang ating asawa, sino man ang ating mga anak. We have to face the reality na kailangan natin sila bigyan ng magandang buhay. Kailangan natin supportan ang ating mga asawa kahit na wala tayong sweldo, pero kumakain naman. Lalo na kami kasi tagal na wala akong pera. Sabi mo, magluto ko na lang yan, bawal yung pakinakapang ka naman. Pero totoo yun kasi ako sumadrive sa gabi, o buong maghapon. Sabi ko, ako magluto, ako na nag-drive ba? Parang nagreklamo ba? Pero sabi niya, ikaw naman mas marunong ba sa akin? Pero ang mahalaga ko doon ay nagkakaintindihan kayo bilang mag-asawa. Kahit na medyo nasaktan ka, ikaw na lalaki. Ito pa totoo naman. Kung salamat sa Panginoon na kahit na tagaluto na lang ako, kasi wala akong trabaho, at-least kumakain pa rin. Kumbaga nakikindihan natin ang buhay na hindi lamang pagsamantala lang naman yung walang trabaho. Tutusin ang pagluluto, trabaho na rin yun, di ba? Paglalaba. Kasi kailangan natin ito lang na matanda ka na, wala ka nang magagawa. But in reality na talaga, kahit na medyo pa pero minsan nasasaktan din kami. Ano ba yun? Hindi, no? Joke lang, joke. Ang buhay ng isang mag-asawa ay hindi complement to each other. Hindi man lahat ng asawa may trabaho, hindi man lahat ng asawa ay... Pero kung talagang niwala lahat ng asawa ay maganda at sa gwapo. Diba? Kasi pinili natin ang ating mga asawa na maging kapartner natin habang buhay. Huwag nga tayo reklamo na, bakit dati ganito ka, ngayon ganito ka na, ganyan ka na. Pero this is a very intriguing na pangyayari sa buhay natin. Huwag na tayo magreklamo na mga we have to stop complaining and start to be grateful. Nasalamat sa Panginoon na rin ang asawa na nandiyan lagi, ano man ang panahon, ano man ang ulam, kahit na isang mamimili siya, bakit ganito ang luto mo? Pero sabi ko, sana ikaw na lang luto, ano mo pala na hindi mo parang gusto ito. Pero sabi ko nga ang mga babae magdadal lang yan, pero deep inside talagang hindi ka nila pababayaan pagdating ng sala namin. Kahit na minsan mali ginagawa mo, nakambihan ka pa rin yan. Kinukonsente, kuminsan-minsan. So, start complaining and start to be grateful. Instead we say, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Sa mga pangyayari ito talaga, sabi ko nga parang hindi-discourage ko na yung mga bata na huwag na kayo mag-asawa kasi pagdating ng araw, sigurado, reklamo lang kayo ng asawa na susuwi na sa biyanan. Pero sabi ng Panginoon na once we go to the marriage vow, hindi lamang kayo dalawa ang nakalaw dito yung pinaka-karakter kayong dalawa lang, but tatlo na kayo po ay pinagpahal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. This is the holy matrimony na kung saan ay no one can put them asunder. Yung tayo po naniniwala sa holy matrimony na kung saan ang Diyos po nag-asawa sa atin. Siya
siya po ang nagplano ng kung paano tayo bilang mag-asawa ay magkaroon ng union para magkaroon ng marami pang anak, panibagong Kristiyano sa ating next generation. Kaya huwag po tayong magreklamo na asawa natin na ganito, anak natin na ganito. Because this is the plan of God in order for us to shine sabi mga boy bilang mga Kristiyano. In the last miracle of Jesus, nakikita natin na ang Panginoon ay lungkot na siya doon sa mga pangyayari. Yung miracle na kung saan ginawa niya yung tungkol sa mga 10 bulag. 10 bulag kung saan ay pinagaling na natin ito. At nung pinagaling niya yung 10 bulag ay isa lang ang bumalik. At nagpasalamat sa kanya. So Jesus wants that everybody will be coming back to Him para magpasalamat sa kanya. At sa pangyayari ito, isa na lang bumalik. Jesus needs our gratitude sa anong kalagayan ng ating mga buhay. Sapagkat it is the plan of God na magkaroon po tayo ng magsamba at puri sa Kanya. Sa pangyayari ito, yung 7 lines, lang isa lang ang bumalik. Ang marami sa mga Kristiyano na when they pray, marami pong silang panalangin. They have specific prayer na dapat mga mag-asawa, kailangan ang asawa ko ay may trabaho, may magandang mukha, sexy, very specific. Yung anak ko dapat mag-graduate sa ganito yung kurso, ganito yung mga markings niya. Very specific ang boses sa atin. No? But when we came to reality, yung kung kasalamat tayo sa Panginoon, pakiksi lamang na nasalita ang bibitawan natin sa ating mga buhay natin. Sabihin lang natin na minsan sasabihin, salamat Panginoon. Wala na, tapos supposed to be yung salamat sa Panginoon na kung paano ginawa niya mabuting bagay sa ating mga buhay. Kung salamat tayo na ganito, ganyan. Minsan, hindi ba nga hindi na nagpasalamat kasi sinasabi nila na ang mga bagay na ito ay nakamit ko o nakamit ko dahil sa aking sarili. Maraming mga Kristiyano na gano'n na nangyayari na once the Lord has blessed them, kalimutan na nila yung mga pangyayari na ang pinagulan ng mga bagay na ito ay muna lamang sa kanyang Panginoon. Kasi ang mga bagay hindi mo pa na-receive, talagang grabe yung iba ka nag-prayer fasting mo para na magkaroon ng pagpapala. Lord, nag-iiyak pa talaga siya kasi walang wala siya. And the Lord bless them kasi nga earnest ang kanilang mga prayer. But when the blessings comes in their life, dumating na, hindi po nila binigay yung kahuriyan ang pagpasalamat sa Panginoon sa siya ang pinangulan ng lahat ng bagay na ito. Kaya kung tayo mga Kristiyano, we must always acknowledge and give thanks to the Lord kung ano man ang nangyari sa ating buhay, lalo na yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kung tingin natin para simple lang na total, sabi na naman ng Panginoon, He will always provide. Hindi mo na kailangan mag-pray kasi darating naman yung mga bagay, automatic na yung Kristiyano na. No. Kailangan natin magpasalamat sa araw-araw sapagkat it is the will of God na kailangan magpasalamat. Kailangan, tulad ng naasahan ng si Christos dun sa pinagaling na kailangan magpasalamat sila kasi kaya lungkot ang Panginoon sa pangyayari nito. This is already the last miracle na ginawa ng Panginoon sa mga bagay. Subalit, ang mga taong ito ay hindi nagkaroon ng pagnanais sa pasalamat ng ating Panginoon. Stop complaining and start to be grateful. That is number 2. And number 3, sabi ko rito, stop comparing and start to be content. In Psalms 139 verse, sa mga verses sa 139 sabi nun, ako'y magpasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako
kakilakilabot at kagilagilas, ang iyong mga gawa ay nalalaman mabuti ng ating kaluluwa. Tayo po ay ginawa ng Panginoon na unique. Hindi po tayo basta-basta lang ginawa ng Panginoon. Nililok tayo ng Panginoon ayon sa kanyang waris. We've been created by God through His image. Kaya tayo po salamat sa Panginoon na tayo po ay kanyang ginawa ng magkakaiba. So, stop comparing and start to be content. Kami nga ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sabi niya, sapagkat sino ang gumagawa na ikaw ay matangi at ang nasa iyo ay hindi mo tinanggap, ngunit kung tinanggap mo ay bakit mo ipinagmapuri na tulad ang hindi mo tinanggap. Christian contentment is that it is sweet, inward, quiet, and gracious, brave spirit, which freely submit to Him and delight in God's wise Father disposal in every provision. Ito po yung contentment na sinasabi ng Panginoon kung saan tayo po ay sa lahat man ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay, tayo po ay tahimik lamang. Tayo po ay remain humble sa ating mga buhay. Tayo po ay nakarating na doon sa estado na kung saan ay para bang na narating na natin mga bagay na hindi na tayo nag-because we have already tasted that the Lord is good. We have already tasted the overflowing of the Lord sa ating mga buhay. Kaya dapat relax lang tayo, huwag tayo magmayabang na this is me. This is I. Kung saan ako ito. Ako ang nagtayo ng bagay na ito. Ako ang nag-iisa. Hindi ko naman sila kasama. Kasi sa pagmamalaki natin, darating ang panahon na mabaksak din tayo kung ano ang nasa natin sa ating sarili tayo po ay mabaksak. Kumbaga para sabihin dito na bakit ka magpapuri, di ba? Bakit mo kailangan na maging pagmataas ka? Ang lahat naman ng bagay nangyari dahil sa panalangin mo sa Panginoon. Kaya pag po tayo na mag-compare sa mga tao na bakit gano'n sila? Magandang pamilya nila, magandang trabaho, yung asawa ko o yung asawa niya, bakit ganito? Simple lang po yung pag-compare sa ating mga lalo na ngayon sa mga social media. Makita natin sa Facebook, di ba, pagkakaroon ng bagong profile pic. Kita natin na maraming likes doon sa kanya. Nagkakaroon ko doon ng inis kasi bakit marami siya, ako o hindi lang. Kaya ang profile pic niya. Kung ikaw naman ang maraming like sa profile pic, nagkakaroon tayo ng pride sa sarili mo. Talaga namang maganda ako kaya konti lang sa kanya. Ganun yun, di ba? Kaya minsan social media, ito po yung dahilan para mag-away-away yung mga kailangan, mga kaibigan. Kami nga sa aming magkakapatid, yung mga sasawa namin, hindi ba natin di na gamitan bilang isang katrobi ko sila ng hindi pa pinawaan. Minsan hayag pa nila sa mga social media. Ganito, nagsisiraan sila. But we must stop comparing sa iba. Ang mahalaga po na ay mamuhay tayo ng tahimik. Mamuhay po tayo ng may magpakumbabang tayo sa ating mga sarili. Dahil ang mga bagay na ating dinatamas na ngayon ay is only given by God. Binigyan natin ang pagkatawag para panghalaan ng mga bagay na ito. So huwag tayo magmalaki. Huwag po tayong ilagay sa ating sarili tayo po ay give na mas maginang kaysa iba. We must live on this simple life just like sa sinabi ni Paul doon sa kanyang salita kung saan ay salita ng Panginoon kanyang sinulat na I learned to be content in whatever situation I have. Sabi nga, diba si Paul, hindi naman talaga siya gwapo. Sabi nga, diba si Paul ay payat, siya ay kalbo. This is the weakness. Siya ay banlag. Yan ang weakness ni Paul, but he is one of the greatest apostle being made by the Lord. Hindi
niya po hinayaan na magpapalaki po lang ng sarili dahil sa ginawa niya sa kanyang buhay at sa pamilya ko sa ating Panginoon. Pero many epistle, sulat na maraming kanyang mga sulat sa ating Panginoon sa mga Korinto, sa mga Efesos sa Philippians, Thessalonian, marami sa sinulat kung saan tayo po ay nilalagay natin ang mga sarili natin ang ating mga bagay nito sapagkat ang pagpapalang ng Panginoon ay nagmamahaw sa ating mga buhay. Once we serve the Lord, the blessing of the Lord, the blessings of the Lord always overflows sa ating mga buhay. Doon sinabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 8, kayo'y nangabusog, na kayo'y mayayaman, na kayo'y nagkahari, na wala kami at ibig o sanang maghari kayo upang kami na may maghari kasama ninyo. Contentment knows that if we have Jesus, we have enough. Yan po ang tunay na contentment. Alam natin kung ang Panginoon ay sumasa atin, tayo po ay mayroon higit pa sa ating pangangailangan. This is the Bible saying. Verse 12 sabi ko, marunong ako magpakumbaba sa temple at marunong naman ako magpakasaya sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang higit na maging sa kusugan at sa maging pagtutuman at maging sa kasadanan at maging sa kasalatan. So ang buhay ni Paul po ay bagamat siya ay naging matagumpay bilang mananampalataya, naranasan niya rin po nagkaroon ng panghihigaw sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, it is not what he has done for the Lord, but it is the Lord to give him a chance to serve him. Kaya ang buhay natin, ang Panginoon ay inap na makilala natin ng Panginoon upang ating mapaglingkuran siya ng tunay at ang ating buhay magkaroon ng overflowing blessing kung ang ating buhay ay punong-puno ng panampalataya sa ating Panginoon. So sa number 4, lastly, sabi ko rito, on how to have an overflowing blessings, sabi ko rito, stop being stingy and start to be generous. Ang stingy ko rito yung tinatawagan ko ba ang stingy ay kuripot. At ang kuripot ay hindi lamang kuripot na matipid ka. Dito po yung kuripot na wala sa lugar. Ito yung kuripot na alam mo mayroon ka, ayaw mo magbigay. Alam mo naman na dapat ikaw na sa lugar para magbigay sa ibang tao. So iniisip mo na paano na lang yung future ko kung ibigay ko pa yung pera ko sa iba. Ito po yung magiging maramot, yung stingy na sinasabi ko, yung magiging maramot na kung saan ay sobrang katipiran. Lalo na sa ulam sa bahay. Dahil sa katipiran mo, hindi mo binigyan ng kapitbahay mo, napanis na yung ulam mo. Marami pong pangyayari na ganyan. Kasi lola ko nung ganyan eh. Pag namalingki, ang daming kasi once a week lang yung paligid sa amin. Yung ulam niya, nakalagay doon sa deposit refrigerator nun eh. Nilalagay lang doon sa basket sa taas na yung may apoy. At alam niya kung ilang piraso yung ulam doon, yung isda. Pag nabawasan namin yung tatay kami, kasi sabi nila, kayo lang bukuha dito, at saka yung tatay mo. Kasi tatay, hindi ka napapalo, basta nakukuha doon, kaya napimbita na tuloy kami. Kaya, ang buhay po ay mahirap. Kung kayo po ay nanggaling sa mahirap na pamilya, praise the Lord, nabigyan tayo ng pagkakataon na guminhawa. So, ang overflowing blessing, nung simula po tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng overflowing blessing kung ang ating buhay ay ibinigay natin sa ating Panginoon. Kaya napakaganda na ang isang testimony sa aming mga buhay
na ang buhay namin nila talagang mahirap. Sabi ko nga, kami tayo sa Bible, share my life, but grabe talaga si Lola kasi kami ang pangalan na ako. Kami yung kawawa kasi kami lagi pinapatatrabaho. Kami lagi yung sasisisi doon sa bahay niya. Kung ano yung mawala, kami yung meron pang time na hindi kami bibigyan ng pagkain. Good na lang mabait si nanay kasi sinasabi nanay na, biyaman na yung lola niyo. Pwede naman maglaki niyo, magpag-aral kayo. Bigyan nyo lang siya ng ulam o mga pagkain sapagkat nanay kasi hindi naman siya magpagaling ng galit. Sabi nga, nung nagkaroon lang kami, bisitahin niyo yung lola niyo. Wala dapat kayong magmanakal sa lola niyo. Dahil this is ito yung produkto ng aking pag-alaala sa akin ko, sabi ng nanay. Kaya nung nagkatrabaho ko talagang lola ko, talagang grabe yung halik. O parang yung hanggang pa ako, halikan na ako kasi meron akong trabaho. Salamat sa Panginoon. Hindi rin ako nagkaroon ng sama ng loob sa lola ko na hindi mo naman kami minahalin, mahal mo yung mga apo mo na hihirap mo na nautika. Kami lalo lang kami pinapagalitan. Ang buhay ng tao ay nagbabago. It is not permanent. Sabi nga, ang pagbabago ay hindi permanente. Ang hindi lang nagbabago ay ating Panginoon si Cristo. He is the same yesterday, today, and forever. At ang pagpala ng Panginoon ay nakalaan sa kanyang mga anak na patuloy na naglilikod sa Kanya, na walang iniisip kundi ang kabutihan ng kanyang kapwa, ang kabutihan ng kanyang pamilya, ang kabutihan ng mga bagay na kanyang hinaharap, ano man ang pangyayari sa kanyang mga buhay. You get overflowing blessing when you let go what is in your hand to God. Magkakaroon lang po tayo ng overflowing blessing kung anong gawin mo sa ating kamay ay dapat natin i-release. Dahil ang mga bagay na natin sa ating mga kamay ang pinahawakan, ito po yung ang bibig para magkaroon ng tagumpay, hindi lang ang ating sarili, kundi ang ibang tao. We must share our blessing. The Lord bless us not only to prove to us na pinagpala na tayo. Kaya magkaroon po tayo ng overflowing blessing. Yung pagpapala na sobra-sobra para ma-share natin ito sa iba. We will not have a blessing para i-hope natin sa ating sarili. Ito po ay dapat natin i-release para ang Panginoon ay higit na mapagpala at bigyan ng kabuhayan sa pamilya ng ating mga buhay. What you have in your hand is the seed. At magkaroon po ito ng buwan. Katulad lang sa butil na ang butil ng mais sa isa lang. But when you plant the seed, it will multiply into hundreds, if not thousands. Yung isang pirasong butil ng mais, di ba? Pag tinanong kung namunga yan, isang tatlo pa yung bunga niya. Yung isang bunga, isang butil na yung makikita natin. Out of one seed, it will multiply into hundreds. Kaya tayo po, kung masabi ng kakay sa panahon oras na ito, kailangan natin i-release ang vitamin sa ibang tao. Sa pagkalito, kalooban ng Panginoon. The Lord bless us not only for ourselves, but also to bless others. God gives wealth to those who pass the blessing. Kung hindi mo i-release o hindi mo ipamahagi yung blessing na ibinigay ng Panginoon, pupunin niya ito at ibigay sa iba. Katulad sa mga karakter sa Bible na sila po naging malupit sa kanilang mga sinasakupan ng unang panahon. Talagang kinuha ng Panginoon yung trono para sa kanila at ibinigay sa panibago. Yung pangyayari pa nga, di ba yung kaharian ng mga Israelita na ibinigay dito sa Persia, sa Medes, dahil sila po ay nagkulang sa Panginoon. So, tayo mga Kristiano, pumili tayo ng Panginoon ng magkakaroon na magkaroon ng pagunlad sa ating buhay. We will not hold it for ourselves, but we will give it to others. overflowing blessing is not confined only to our need, but becoming an instrument of blessing to those who are hurting around us. Ito po yung sinasabi na hindi naman ang pagpapalang ito ay para sa atin, kundi ang pagpapalang ito ay para din sa iba. Kung saan makikita natin mga naghihirap natin mga kapatid,
kababayan. Kaya nga tayo talaga yung project na ngayong December na yung boxes, lubusin marami bagay, but we give priorities sa mga bagay na ito na i-share natin mga blessing na lahat ng tao na nangangailangan na ibigyan natin yung set our priority bago sa mga kapatid natin na sa malayang lugar, sa maging dito sa mga kabataan na wala sa position para sila po ay mag-enjoy ng Christmas dahil wala pa silang kakayahan. But the church, our church, ating pamamuhan ay nagkaroon ng pag-iisip na we will keep boxes para doon sa mga kabataan para dating ng Pasko ay gawin sila na nakayos at masayang celebration. At makikita nila the spirit of Christmas, that the blessing is not confined only to ourselves but also to others. So we must share our blessing to everyone. Christian contentment is that quiet, gracious frame of spirit which release of need and delight in God's wise, fatherly, and disposal in every condition. Yung ba sinabi ko kanina? Ay po yung ulitin naman natin natin mga sinabi kanina kung paano tayo magkaroon ng work-going blessing. Una, stay connected. Number 2, stop complaining and start to be grateful. Start comparing and start to be content. And stop being stingy and start to be generous. Tayo po yung malalangin. Father in heaven, we praise you, Lord, sa mga ito na pinangalan mo, Panginoon, sa iyong nalang na gawain. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapala na pinatao. Lord, alam namin na mga bagay na pinagdapa hindi mula sa aming sarili. Kaya kami pinagkaroon ng mga bagay na ito sapagkat pinagkatiwalaan mo kami. Nagamitin namin ito sa aming pamilya, sa aming mga anak. At bagay ito, Panginoon, sa aming kapwa-tao. Salamat po, Diyos, sa mga papala na binigay mo sa amin ng walang katapusan. Thank you, Lord, for the overflowing blessing na ipinag-ramdam mo sa amin. Ngayon na lang naman ito salamat sa aming mga buhay na ikaw ang Diyos na nagmahal, nagbibigay, Panginoon, ng kapala para gamitin ito sa ikabubuti ng lahat. Sa oras na ito, Panginoon, kami ito ay nagdilim ng iyong pagpapala sa mga isa. Kung sino man sa aming kinakinaan o Diyos ay kapos sa mga finances. Lord, we ask in the most holy name, the name of Jesus, we proclaim financial prosperity para sa iyong kapatid na nangailangan sa oras natin. We believe that you are the source ng mga pagpapalang ito. Kaya salamat, Panginoon, na malaya kami para lumapit sa iyo, humingi ng mga biyaya na kailangan ito sa araw-araw. Lord, thank you na tinamahan kami sa pangin ito ng paano, Diyos, ay pinaranas mo sa amin ang walang kumpay at papala sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa mga biyaya namin tinanggap sa araw na ito. Nawa, sa aming mga buhay, patuloy kayo magpasalamat. Patuloy kayo maging kontento, Panginoon, sa aming mga buhay na maraming tinanggap. Patuloy kami maging grateful, Panginoon, sa mga bagay na binigay mo sa amin. At alam namin, O Diyos, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ay maraming pagpapala. The more we give, the more we receive from you. Lord, we thank you for all of this. Ibigay tayo sa lahat ng pagpulit na salamat sa mga Kristo. Panginoon Jesus. Amen.
Yan, amen po. Hindi po sa bawat isa na tayo kayo magsitayo para sa ating